Mga kapasta, magandang araw po sa inyo. Bali, guest po natin para sa episode na ito, si Sir Kira ng Nginig Stories. Isa rin po siya sa narrator natin sa Ambar Horror Stories. Invite ko rin po sana kayo na dumalaw sa channel niya, Nginig Stories. Anyway, start na po tayo mga kapasta. Muli po, makakasama natin sa episode na ito si Sir Kira ng Nginig Stories. Pakitago na lang po ako sa pangalang Ani. Hindi ko na po babanggitin ang totoong pangalan ng mga sangkot dito sa kwento ko para na rin sa privacy nila. Bali kasi napakinggan ko sa inyo yung isang story tungkol kay Reba. Yung babaeng nag-uwi sa bahay nila ng parents niya ng jowa na mabigat sa buhay dahil nagkandamalas-malas sila. Relate kasi ako sa kwento nila pero hindi naman sa akin nangyari kundi sa mga amo ko. Ganito po yung nangyari, Sir Neb. 4 na taon na ako dito sa mga amo ko. Sina Ate Chris at Kuya Von. Kasambahay nila ako. May 3 silang anak na nag-aaral ng grade 9, grade 7 at grade 4. 2 years ago, akala namin mamamatay na yung anak nilang grade 7 na si Matt. Yun kasi yung time na nakitira sa kanila yung pinsan ni Ate Chris na si Lynn. Ang sungit sa akin yung si Lynn kasi ang gusto niyang mangyari ay mapaalis ako sa bahay at nang siya na yung pumalit bilang kasambahay. Dinig ko nga noon na sinabi niya kay Ate Chris na paalisin ako para siya na lang yung kasambahay nila. Mas safe pa raw kasi kamag-anak siya. Buti na lang si Kuya Von ay ayaw ng mga ganoon. Sinabi talaga ni Kuya Von na nag-apply nga rin daw noon yung pamangkin niya na maging kasambahay pero tinanggihan nila. Tapos ay tatanggapin naman nila yung pinsan ni ate. Ang sagwa raw tignan. E di pahiya si Gaga. Pero ayun, at nakitira pa rin siya. Maghahanap lang daw siya ng trabaho at kapag nakaipon ay bubukod na rin. Winelcome siya nila ate at kuya sa bahay. Okay ang pakikisama niya sa akin kapag kaharap yung mga amo ko. Pero kapag wala sila, para akong hangin lang. Tapos credit grabber na sinasabi niya ay siya raw yung naglinis o nagluto. Kahit na kumikilos lang naman siya kapag nasa bahay ang mga amo ko. Alam na alam ko noon na gumagawa lang talaga siya ng paraan para magpa-good shot. Tapos makaraan lang ang 2 linggong pagstay ni Lynn sa bahay, biglang natanggal sa trabaho si Kuya Von. Doon na nagsimula ang lahat ng malas. Laging nag-overtime si ate pero yung sahod niya ay kulang. Nirereklamo niya sa HR pero hindi inaaksyonan. Sumabay pa nga na biglang nagkasakit si Matt. Na-dengue siya at nag-50-50 talaga. Yun pa yung isang nakakabuisit kay Lynn. Hindi man lang mabantayan sa ospital si Matt. Kaming 2 lang ni Kuya ang nagpapalitan sa pagbabantay. Tapos ang dahilan niya ay siya na yung bahala sa bahay. Pero kapag umuuwi naman ako para magpahinga ay napakakalat pa rin. At ako pa nga yung uutusan niyang maglinis bilang trabaho ko ngayon. Halos masaid ang ipon nila ate at kuya para kay Matt. Nakikita ko na lang na umiiyak si kuya kasi wala raw siyang maitulong dahil wala nga siyang trabaho. Sa awa naman ng Diyos ay gumaling din si Matt. At ang matindi sa lahat, 3 buwan nang nakatenga si Lynn ay wala pa raw nahahanap na trabaho. Sinasabihan na nga ni ate na kahit daw tindera sa palengke o kasambahay sa ibang bahay ay patusin na niya. Bilang nag-a-apply din naman siya kila ate. Pero ayaw niya. Sayang daw yung pinag-aralan niya sa cosmetology. Halata ko na noon na ayaw na rin nila ate kay Lynn. Kasi siguro nakikita nila yung mga katamaran niya. Nung mga time na yun ay wala pa rin ngang trabaho si kuya at lagi nang mainit ang ulo niya. Nasisinghalan na niya ako. Tapos ito namang si Lynn, panay ang gatong. Magsusumbong pa na kesyo hindi ako mautusan. Ang bagal kong kumilos at tatamad-tamad. Nahihiya lang talaga ako kay ate noon, kaya hindi ko masagot. Tapos isang araw ay bumisita sa bahay ang isang kamag-anak ni Kuya Von. May iaalok daw na trabaho sa kanya. Di syempre willing si kuya. Kaya pinapunta niya sa bahay yung kamag-anak niya na si Ate Angie. Pagpasok pa lang noon ni Ate Angie, nasabi agad niya na parang ang bigat ng bahay
parang may nakatakip daw na maitim na belo. Sabi tuloy ni Kuya Von, baka dahil sa negative energy niya, dahil sa kawalan ng trabaho. Hindi na lang nila pinagpatuloy yung usapan tungkol sa mabigatang bahay. Nag-usap na lang sila tungkol sa trabaho. Ang iaalok pala ni Ate Angie ay pag-aahente sa memorial lot. Inalok din nga ako ni Ate Angie na baka raw gusto kong sumideline ng pag-aahente. Pwede raw kahit na high school graduate. Tapos biglang naalala ni Kuya si Lynn, kaya tinawag niya. Sabi pa ni Kuya kay Ate Angie, baka pwede raw yung batugan na pinsan ni Ate Chris. Natawa na lang kami. Nung lumabas sa kwarto si Lynn, ay namamaga pa yung mukha niya dahil sa sobrang pagtulog at kagigising nga lang niya. Inalok siya ni Ate Angie ng pag-aahente. Nakinig naman siya pero kalaunan ay sinabing weakness niya ang mga sales talk. Hindi lang siya pinilit ni Ate Angie. Tapos ay bumalik na si Lynn sa kwarto. Pagkaalis ni Lynn, ay sinabi ni Ate Angie na mahirap kasama sa bahay ang taong yun. Gets na raw niya kung bakit may nakatakip na maitim na belo sa bahay. Si Lynn daw pala yun. May kasama raw na pabigat sa buhay si Lynn at kailanman ay hindi siya aasenso hanggat hindi na aalis ang pabigat na yon. Na-curious tuloy kami ni Kuya at napatanong kay Ate Angie. Sabi niya, ipatawas daw si Lynn para malaman namin kung bakit may kasama siyang pabigat. Kinilabutan nga ako noon kasi parang nagkaroon ng kalinawan kung bakit nahihirapan sa buhay yung mga amo ko. Pagdating ni Ate Chris kinahapunan ay nag-usap sila ni Kuya Von. Hindi ko alam kung ano ang napag-usapan nila. Basta alam kong tungkol yon kay Lynn. Ang alam ko lang pagdating ng weekend ay may albularyo na dumarating para gamutin si Lynn. Ayaw niyang pumayag, Sir Neb. Wala naman daw siyang sakit. Pinaupo siya sa sofa pero pilit siyang tumatayo at gustong umalis kaya sinigawan siya ni Ate Chris at minura. Makisama naman daw dahil para sa kanya rin yung ginagawa nila. Napahiya siya tapos pinanlisikan ako ng mga mata. Pinagbintangan ba naman ako na sinisiraan siya? Tapos sabi ni Kuya ay desisyon nilang mag-asawa na ipatawas siya para makahanap na siya ng trabaho at makaalis sa bahay. Si Kuya naman ang sinamaan niya ng tingin at sininghalan. Ang kapal daw ng mukha na bumusis, palamunin lang naman ni Ate Chris. Biglang sinampal ni Ate si Lynn at halos sabunutan na niya kung hindi lang inawat ni Kuya at ng albularyo. Sabi ng albularyo ay may sumpa kay Lynn at wala siya sa sarili kaya kung ano-ano ang nasasabi. Nagwala nga siya noon. Nakakatakot kasi umitim yung mga labi niya. Hindi naman totally itim, kundi parang ube na sobrang itim. Tapos yung mga mata niya naghiwalay, para siyang nabanlag. Pati si Matay natakot kaya kunwari na lang ay tumayo ako para samahan sila. Pero ang totoo ay gusto ko lang makaalis at hindi na makita ang nangyayari kay Lynn. Lumabas kami ng bahay ng mga bata. Dinig namin yung mga galit na ungol ni Lynn. Parang asong umaangil. Umiiyak na yung bunsong kapatid ni Namat. Kaya tinatagan ko na lang din kahit na nanginginig din ako. Pagkatapos ng pagtatawas at gamutan kay Lynn ay hinang-hina siya. Pero kita ko na nag-iba rin yung aura niya. Para siyang naging simpleng probinsyana na mahiyain. Ang sabi ay babalik pa yung albularyo dahil hindi pa tapos ang panggagamot sa kanya. Ang nangyari daw pala ay may nainggit kay Lynn dahil matalino siya sa school at paborito ng teachers. Sinumpa siya na hindi magtatagumpay sa buhay kaya nag-iba ang ugali niya. Pinauwi na lang nila Ate at Kuya si Lynn sa kanila para doon na ituloy ang gamutan. Kasi talaga raw nagdadala ng malas si Lynn sa sambahayan na matitirhan niya. Bilang may mga anak nga sila Ate at Kuya, syempre ayaw naman nilang malasin ng malasin sa buhay. Kinabukasan lang pag-alis ni Lynn ay tinawagan ng isang kumpanya si Kuya Von dahil impressed daw sa resume niya. Yung nawawalang overtime pay ni Ate Chris
ay pinasok din sa account niya ng araw na yon. Kinilabutan nga kami noon kasi hindi pala talaga normal yung kamalasan na tinatamasa nila ate. Dala lang pala talaga ni Lynn. Ang huling balita ko sa babaeng yun ay nagtatrabaho na raw sa isang bakery sa lugar nila at ang sabi ay magaling na raw siya. Magandang araw mga kapasta. Kwento ko lang sana itong nangyari sa pinsan kong si Rachel noong mga panahon na nasa probinsya pa kami nakatira. Originally, ay taga Bicol talaga ang pamilya namin. Doon ako lumaki at nag-aral hanggang high school. College na ako nung lumipat kami. Nung panahon na yon, katabi lang namin ang bahay nila Ate Rachel. Lapitin ng mga kababalagan si Ate Rachel. Paano ba naman kasi? Meron siyang third eye. Panakot niya lagi sa amin noon yung mga nakikita niya sa paligid na hindi namin nakikita. At alam kong hindi yun gawa-gawa lang. Kasi may ebidensya siya. Meron siya noong maliit na salamin kung saan kapag tumingin ka doon ay makikita mo yung mga multo at engkanto na hindi mo basta-bastang makikita ng normal. Nung umedad na ng 18 si Ate Rachel, mas lumala ang mga pagpaparamdam sa kanya. Meron na daw masamang engkanto na gustong dalhin si Ate Rachel sa kanilang mundo. Tuwing umaga, mayroong bulaklak na lumilitaw sa bintana ni Ate Rachel. At sa pagkakaalam niya raw, yung bulaklak na yon ay doon galing sa engkanto na gusto siyang angkinin. Maraming ginawa si Ate Rachel para kontrahin ang engkanto na yon. Bumili siya ng mga anting-anting, gumawa ng ritual, nagdasal, kumonsulta rin sa isang albularyo na binasbasan yung buong bahay nila. Pero wala ring nangyari. Tuloy lang ang pagbisita sa kanya ng engkanto. Pinadescribe ko kay Ate Rachel yung itsura ng engkanto. Sabi niya, mukha daw itong tao sa unang tingin. Pero mapapansin mo na may kakaiba dito. Medyo mahaba raw ang tenga nila. 6 ang daliri sa kamay at paa. Lagi rin daw nakapaa ang mga ito. Kaya kapag may nakita ka raw sa gubat na may magandang damit at nakapaa, sure na hindi tao yun. Second year high school ako nang saniban si Ate Rachel. Nandoon kami sa bahay nila noon. Nanonood sa mga nangyayari. Ipinatawag ni Tito si Mang Fabian. Siya yung pinakamagaling na albularyo sa lugar namin. Sinundo pa yun ni Tito. Pagdating sa bahay nila Ate Rachel, kinulong niya sa kwarto si ate. Kaming mga nanonood, pinalabas ng bahay. Hindi ko ito actual na nakita, pero ikinuwento ito sa amin ni Tito, kaya alam ko kung anong nangyari. Bale nung nasa kwarto na raw siya, nagdasal yung albularyo at parang may isinusuksok ito sa kamay niya. Lumabas saglit yung albularyo. Yun pala doon niya inilagay yung engkanto sa kamay niya. Tapos lumabas siya para itapon ito sa labas. Kabilin-bilin na ng albularyo na yon na isang buong araw daw nilang ikulong doon si Ate Rachel sa kwarto. Huwag palalabasin at huwag din basta-bastang magbubukas ng pinto kung hindi naman kailangan. Mga kalahating araw na raw ang lumilipas nang humingi ng kape si Ate Rachel. Siyempre nagtimpla naman si Tito. Habang iniinom daw ni ate yung kape, ay bigla na lang daw ulit tumirik ang mga mata nito at nagwala. Tinawag na naman nila yung albularyo. Sabi nila Tito, sinunod naman daw nila lahat ng inutos nito. Nung malaman ng albularyo na nagpatimpla ng kape si Ate Rachel, ay saka niya napagtanto na yun sigurado ang ginamit nitong paraan para makapasok sa kwarto. Sumama ito sa itinimplang kape para makasanib ulit kay Ate Rachel. Sa ikalawang pagkakataon, pinaalis ulit ng albularyo ang engkanto na yon. At siya na mismo ang nagbantay kay Ate Rachel. Lahat ng pagkain na ipinapasok sa loob ay pinakikiramdaman niya.
Gumaling naman pagkatapos nun si Ate Rachel. At para hindi na ulit siya mabalikan ng engkanto, ay may ibinaon na anting-anting sa tenga ni Ate Rachel yung albularyo. Maliit lang siyang bato na kulay itim. At simula nga noon, naging tahimik na ang buhay ni ate. Pati yung third eye niya, nawala na rin. Tawagin niyo po akong Jiro. Ito ang totoong kwento ko ng kababalaghan. Nangyari ito noong nakabili ako ng bahay sa paglo-loan ko sa Pag-ibig. Yun ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Buong buhay kasi ng mga magulang ko at naming magkakapatid ay nangungupahan kami ng bahay. Iba pala yung saya kapag nakita mong naluluha sa sobrang galak yung mga magulang mo. Lalo na yung tatay ko na nakuba na lang at lahat sa pagtatanim ng palay pero hindi nakabili ng sariling bahay. Anyway, hindi naman ako magdadrama. Basta napakasaya namin noong sa wakas ay nakalipat kami sa 2-story house na nakuha ko. Madalas ay naiiwan lang sa bahay sila nanay at tatay. Dahil ako at dalawa ko pang kapatid na kasama pa rin namin sa bahay ay nagtatrabaho at yung isa naman ay nag-aaral pa. Yung mga unang buwan sa bahay ay wala namang kakaibang nangyayari. Hanggang sa may kinuwento si nanay na medyo nakakabahala. Sabi ng nanay, kapag nakatulog siya ng tanghali, ay may napapanaginipan daw siyang may edad na babae. Sa tingin daw niya ay kasing edad lang nila ni tatay. Nakikita raw niya yun na gumagalaw sa kusina at sa likod bahay na para bang naglilinis. Pinapanood lang daw niya yun sa tuwing napapanaginipan niya. Tapos kapag humarap na sa kanya, ay ngingitian lang siya at magpapatuloy yun sa gawain. Kapag nagising na si nanay, ay makikita raw niya na para bang may naglinis sa kusina o sa likod. Hindi naman burara sa bahay ang mga magulang ko. Pero yung tipo raw ba ng linis na parang bagong-bago lang. Sabi namin baka nag-sleepwalk lang siya at siya talaga yung naglilinis. O kaya ay naglinis muna siya bago nakatulog. Akala rin daw ni nanay ay ganoon. Pero hindi. Basta alam daw niya na may ibang naglilinis sa bahay. Ang kilabot ko kaya noon, ibig palang sabihin ay may kasama kami sa bahay. Si tatay nakukuha pang magbiro. Ang galing ko raw pumili ng bahay. May free kasambahay raw. Hinayaan na lang namin. Mula noon kapag kinukwento ni nanay ang tungkol doon sa babaeng napapanaginipan niya, ay kasambahay na ang tawag namin doon, si Manang. Isang gabi ay nalita ko ng uwi. Nagpaalam kasi ako kina nanay na makikiparty muna ako sa mga kaopisina ko. Huwag na kako nila akong hintayin dahil may susi naman ako. Bandang 2:00 yun. Nakapatay na yung ilaw pagpasok ko ng bahay. Nag-CR lang ako saglit at paakyat na sana nang magulat ako sa figurang nakita ko sa tuktok ng hagdan. Sa dilim ay kahulma noon si nanay. Kaya binati ko. Sabi ko kung nagising ba siya sa pagdating ko. Aakyat na sana ako nang bigla siyang tumalon. Napasigaw talaga ako dahil kitang-kita ko na gumulong siya sa hagdan. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Natigilan na lang ako at hinintay na mahulog siya sa landing. Pagbagsak nga sa landing ay nangilabot ako dahil nakangiti yun at tumingin sa akin. Tinutukan ko ng ilaw ng flashlight na nadampot ko. Hindi si nanay ang babaeng yun. Nakangiti siya sa akin pero blanko ang mga mata. Bago pa ako makapag-react uli ay nawala na yun sa paningin ko. Sakto na biglang nagliwanag sa may itaas. Pagtingala ko ay naroon si nanay at tatay, pati yung dalawa kong kapatid. Nagtatanong kung bakit ako sumigaw. Nanlalambot ako noon sa nerbiyos, pero sinabi ko pa rin sa kanila ang nakita ko. Nagkatakutan pa dahil alam naming si Manang yung babae na nakita ko. Simula noon, kapag napapanaginipan daw ni nanay si Manang, ay natatakot na siya sa mga ngiti noon. Para na raw siyang binabangungot. Kaya ang ginawa namin
ay naglagay ng mga pangontra sa bahay. Nagpapausok kami ng insenso. Nagpapatugtog din sila tatay ng Christian songs kapag sila lang ang nasa bahay. Sa tabi ng kama nila, doon sa may side table, ay naglagay sila ng pinaghalong asin at dinikdik na bawang. Hinayaan din ni nanay na nakabukas yung Bible nila at nakabukas sa page ng awit. Sa ngayon ay sobrang bihira na lang namin maramdaman ang presensya ni Manang. Hindi na rin siya napapanaginipan ni nanay. Pero paminsan-minsan ay nakakarinig daw sila ng kalampagan sa kusina kahit na wala namang tao roon. Nasa bahay pa rin si Manang pero hindi na siya kasing lakas ng dati na nakakapaglinis pa. Ang pangalan ko po ay Anthony, pero pwede namang Tony na lang para maikli lang. Itong ibabahagi kong story ay ang tanging nakakatakot na pangyayaring naranasan ko sa buong buhay ko. Bago nito, hindi naman ako naniniwala sa mga multo. Pero dahil sa karanasan kong ito, nagbago ang paniniwala ko. Masamang balita ang bumungad sa GC namin isang umaga. Patay na raw ang nanay nung isa naming kabatch na itago na lang natin sa pangalang Helen. Nag-usap-usap kami magkakaklase kung kailan kami dadalaw. Napagkasunduan na Sabado na lang para lahat kami ay available. Nagkita-kita muna kami nun sa 7-Eleven. Tapos sabay-sabay na pumunta dun sa Lamay. Malaki yung bahay nila Helen. Malawak yung property nila. Bale may 2 palapag na bahay. Tapos sobrang laki ng bakuran na kasya ang 2 basketball court. Sinalubong kami ni Helen. Mangiyak-ngiyak pa siya noon habang isa-isa kaming niyayakap. Pagpasok namin, sarado yung kabaong. Rason ni Helen, medyo masama raw kasi yung sinapit ng mami niya kaya sarado yun. After nun, konting kwentuhan. Tapos may dumating na iba pang mga bisita. Kaya iniwan na muna kami ni Helen. Naisipan kong maglakad-lakad na lang muna sa paligid ng bahay. Merong garden doon. Ang daming mga bulaklak at mga halamang gulay. Lumakad ako malapit doon sa mga bulaklak. Tinignan yon isa-isa kung makikilala ko yung mga pangalan ng bawat bulaklak. Ganon din kasi ang mama ko. Mahilig sa mga bulaklak. Kaya naman pamilyar ako sa mga pangalan nila. Naupo ako dun sa bench na nasa dulo. Tapos nilabas ko yung cellphone ko. Tinignan ko kung merong nag-chat sa akin. Abala ako sa pagre-reply sa isa sa mga nag-chat nang makita kong merong babaeng nakatayo sa gilid ko. Hindi ko man lang narinig na naglakad yung babae. Parang bigla na lang siyang lumitaw doon. Mahilig ka rin sa bulaklak? Tanong nito. Ang weird ng boses niya. Parang nag-e-echo. Yung mama ko po. Meron ding ganitong mga bulaklak. Sagot ko naman. Imbis na sumagot, ay may inaabot siya sa akin. Kape. Tinanggap ko. At pagtingin ko sa mukha niya, nakaramdam ako ng kakaiba. Kamukhang kamukha niya si Helen. Hulmang-hulma yung mukha niya sa dati kong kaklase. Dati ko pa namang crush si Helen, kaya alam ko talaga. Inisip ko nun, baka tita niya. O kaya naman malapit na kamag-anak. Nagpasalamat ako sa kanya at saka naglakad na ako pabalik sa mesa namin. Kumain kami ng sopas, kasama namin nun si Helen. Napunta ang usapan namin sa mami niya. Biglang sabi ni Helen na kamukhang kamukha niya raw yung mama niya. Natigilan ako noon. Tinanong ko siya kung meron ba siyang picture ni mama niya. Kinuha niya ang cellphone niya sa bulsa at ipinakita sa amin ang picture ng mama niya. Muntik na akong mapasigaw noon. Buti at napigilan ko ang sarili ko. Yun na yun ang itsura ng babaeng nagbigay sa akin ng kape doon sa garden. Bago kami umalis, kinausap ko si Helen. Sinabi ko sa kanya na nagpakita sa akin yung mami niya doon sa garden. Yun daw pala ang paboritong tambayan ng mami niya noong nabubuhay pa ito.
Lagi niya raw itong naaabutan doon sa garden na nakaupo at umiinom ng mainit na kape. Sana nga raw sa kanya na lang nagpakita ang mami niya. Umattend kami ng mismong libing. After naming manggaling doon sa sementeryo, kumain muna kami kila Helen. Saglit akong napatingin sa labas. Doon mismo sa may garden, nakita ko yung mami ni Helen. Nakatayo, naglalakad sa gitna ng mga tanim na bulaklak habang may hawak na kape. Tapos bigla na lang ding naglaho. Hindi ko nga rin alam kung bakit ba sa akin nagpapakita yung mami niya. After nun, tuwing dumadalaw kami dun sa bahay nila Helen, iniiwasan ko nang tumingin dun sa garden. Hello po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Pa-share po sana nitong karanasan namin at ng isang kakilala tungkol sa naging kasambahay namin. Ito po ang nangyari. Year 2015. Kumuha kami ng kasambahay dahil busy na kaming mag-asawa sa trabaho at nag-aaral din ang mga anak namin. Walang naiiwan sa bahay para maglinis at magluto. Pagod na kami sa kakakayod, kaya nagkakasakit na rin kami. Dahil wala talagang pahinga bilang kami pa rin ang nagmamanage ng bahay. Ang naging pagkakamali namin noon ay hindi kami sa maayos na agency kumuha ng maid. Ang nangyari ay nagtatanong lang ako noon sa isang kakilala sa palengke. Kako baka may marerekomenda siyang pwedeng kasambahay. Sakto na may bumibiling babae noon na nakarinig ng usapan namin. Bigla siyang sumabat. Siya na lang daw sana kung pwede. May baon pang ang biodata yung babae at ang nakalagay na pangalan ay Manuela. Aminado ako na nagkamali ako dahil nagtiwala agad ako sa kanya. Naglabas kasi agad ng requirements. Naghahanap daw nga kasi siya ng trabaho kaya ready ang mga papel at ID niya. Nakita ko na malapit lang naman ang address niya kaya tinanggap namin ang asawa ko. Noong nagpapakita rin siya ng barangay at police clearance. E di eto na nga. Maayos namang magtrabaho si Manuela. Malinis at masipag. Masarap pang magluto. Talagang napagkakatiwalaan namin siya sa bahay. Kaso isang gabi ay nagising na lang kami sa sigaw niya. Akala namin ay kung napano siya. Yun pala ay naroon siya sa banyo at hindi makalabas. May pumipigil daw na mabuksan niya ang pinto. Tapos may tumatawa pa sa labas na malaki ang boses kaya natakot siya at napasigaw. Nagtaka kami kasi wala namang gaanong ganap sa bahay noon. Siya lang ang nakaranas kaya inisip namin na baka nananaginip lang siya at natsyempohan na nasira yung doorknob ng banyo kaya siya nataranta. Pero kapag kami naman ang nagbubukas o nagsasara ng pinto ay hindi naman yun sira. Pinalampas na lang namin ang pangyayaring yon. Makaraan ng ilang araw, pag-uwi raw ng panganay ko mula sa eskwelahan, ay nadatnan niya sa labas ng bahay si Manuela. Ayaw raw pumasok dahil natatakot. May malaking anino raw na bumabalandra sa daraanan niya sa loob ng bahay. Kaya lumabas na lang siya at naghintay ng makakasama bago pumasok. Hanggang sa isang araw ay nadisgrasya na nga siya. Nadulas siya habang papalabas ng banyo at nabukulan. Sabi niya ay may malaking anino na bumulaga sa kanya paglabas. Tapos ay tinulak siya noon kaya siya nadulas. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay nagpaalam na sa amin si Manuela. Hindi na raw niya kaya ang ginagawa sa kanya ng kasama namin sa bahay. Takang-taka talaga kami kasi bago siya dumating ay wala namang mga panggagambala sa amin. Naisip namin noon na baka gawa-gawa lang niya ang lahat dahil tinatamad na sa trabaho. Nakadalawang buwan naman siya bago umalis. Fast forward, ilang buwan ang nakaraan ay napabalita sa Facebook group namin sa barangay na isang kakilala namin ang ninakawan ng kasambahay niya na nagngangalang Helen Rosa. 3 months pa lang daw yung Helen sa kanila pero nanakawan na sila. Nag-day off daw yun tapos hindi na bumalik. Naghinala sila ng hindi maganda. Tapos ayun nga, nung tignan nila ang mga gamit nila ay wala na yung alahas sa drawer.
Pati mga cellphone na binibenta nila, kahon na lang ang natira. Nung makita ko yung picture ng Helen, ay nagulat ako dahil si Manuela ang naroon. Kinausap ko yung kakilala namin na yon at inusisa tungkol sa kasambahay nila. Lahat daw ng ID at clearance na pinakita noon ay peke pala. Pati yung address niya ay hindi naman siya doon nakatira. Planado niya lahat para makapagnakaw. Mabuti na lang at hindi niya kami nanakawan. At doon na namin na-realize ng asawa ko, yung anino na nakikita ni Manuela o Helen ay bantay namin. Alam noon ang masamang intensyon ng kasambahay namin, kaya niya yun ginugulo. Kung hindi pa dahil sa isang magnanakaw na yon, ay hindi namin malalaman na may nagbabantay pala sa amin. Salamat na lang sa kanya dahil hindi niya kami pinabayaan. Nagkaroon kami ng bagong kasambahay pagkatapos noong si Manuela, pero wala naman siyang nababanggit na aninong nanggugulo sa kanya. Kaya alam namin na mapagkakatiwalaan siya. Sa katunayan nga, ay kasambahay pa rin namin itong si Patty hanggang ngayon. Hello sa inyong lahat. Danny ang pangalan ko. Fan na ako ng channel for almost 4 years na rin. Hindi ko na matandaan kung kailan eksaktong nagsimula akong makinig sa inyo. Basta sa pagkakaalam ko, pagkatapos yun ng pandemic. First time ko po ito na magbabahagi ng sarili kong karanasan. So sana mabasa ninyo at maisama din sa compilation. Noong sa BPO industry ako nagtatrabaho, may nangyari sa akin na nagbigay sa akin ng trauma. As in hanggang ngayon, takot pa rin ako sa mga anino. At hindi ako pumapasok sa isang lugar na madilim, lalo na kung mag-isa lang ako. 2 years na rin ako nun sa trabaho. Matagal na para sa isang call center agent. Madalas kasi sa trabaho namin, palipat-lipat yung mga agent. Madaling manawa. Ewan ko nga rin kung bakit tumagal ako sa ganong trabaho. Siguro dahil na rin sa sweldo. Lagi kong sinasabi sa girlfriend ko na aalis na ako. Pero hindi ko naman ginagawa. Maraming kwentong kababalagan sa amin. Siyempre night shift. Uso talaga ang mga kwentong multo. Madalas kong marinig ang mga ganong klaseng kwento sa mga CQ namin. Sa floor namin, merong isang room na tinatawag naming coffee room. Doon kasi nilalagay yung mga coffee maker. Siyempre doon na rin kami tumatambay habang nagkukwentuhan at umiinom ng mainit na kape. Medyo weird yung room na yon kasi palaging nasisira yung ilaw. Ilang beses nang chinek ng utility namin yung wires noon, pero wala naman daw mali. Nung unang break ko sa shift bago mag-lunch, usually nagyoyosi kami ng mga katrabaho ko sa labas ng ganong oras. Kaso nakaramdam ako ng antok. Kulang na naman kasi yung tulog ko nung nakaraan. So naisip ko, uminom na muna ng kape. Baka kasi makatulog pa ako sa mismong shift na nangyari na dati sa akin. Baka makareceive na naman ako ng warning sa email ko. Pagpasok ko sa pinto, sira na naman yung ilaw. Imbis na sarado, nagpa-flash siya ng paulit-ulit. Bukas-sara. Naaamoy ko ang malakas na amoy ng kape. Naglakad ako sa loob. Siyempre tinignan ko muna kung may tao. Wala. Ako lang yung nandun. Sabi ko sa sarili ko, mabilis lang ako magtitimpla tapos lalabas na rin agad ako. At doon na ako magkakape sa smoking area. Ang sakit kasi sa mata ng ilaw. Noong paalis na sana ako, merong nakaupo doon sa mesa, malapit sa pinto kung saan ako dapat lalabas. Imposible yun. Kasi pagpasok ko, wala namang ibang tao. Kung kapapasok niya lang, dapat narinig ko yung tunog ng pinto. Natigilan ako kasi alam kong hindi tao yung nakaupo doon. Itim lang siya. Itim na parang anino. Ang tanging bagay na hindi itim sa katawan niya
yung mga mata niyang kulay dilaw. Sa pagkakataong yun, grabe na yung takot na nararamdaman ko. Noon lang ako nakaramdam ng ganun. Nilakasan ko ang loob ko. Imbis na tumayo lang ako doon, bigla akong tumakbo palabas. Nalimutan ko na nga yung kape ko, pero wala na akong pakialam. Nang makalabas, ay dumiretso na ako sa smoking area. Alam kong nandun yung ilan sa mga katrabaho ko. Ikinuwento ko sa kanila yung nangyari. So sinamahan nila ako at bumalik kami dun sa may coffee room. Pero wala na yung aninong nilalang na nakita ko kani-kanina lang. Yung ilaw sa itaas, hindi na nagbubukas sara. Pero sira na naman. Sabi nung gwardiya na sumama din sa amin, ay meron daw talagang nilalang doon. At baka daw yun din ang dahilan kung bakit palaging pundido yung ilaw sa room na yon. Mula noon, hindi na ulit ako pumasok sa coffee room na yon. Marami na ring natakot doon after nang nangyari sa akin. Kaya ang nangyari, ginawa na lang bodega yung coffee room na yon makalipas lang ang ilang buwan. Good morning po sa lahat. Ako nga pala si Tala. Isang dakilang kasambahay ng mababait kong amo na sina Ate Lian at Kuya Alex. Ang kwentong ito po ay hindi ko karanasan o sino man sa mga amo ko. Ito po ay nangyari sa isa naming kapitbahay sa subdivision. Sa pamilyang tawagin na lang nating Valdez family. Ang Valdez family talaga yung masasabi kong mayaman dito sa buong subdivision. Madalas wala sa bahay nila yung mag-asawa dahil sa trabaho. Yung mga anak naman nila, araw-araw din na umaalis para mag-party o mga ibang bansa. Basta mayaman sila. Tuloy ay laging solo ng mga kasambahay nila yung bahay o mansyon. Nung time na mangyari ang kwentong ito, ay may 6 na kasambahay ang mga Valdez. Pero ang i-highlight ko na lang po ay yung mga kasambahay na tawagin na lang nating Kiray at Nora. Sa kanilang dalawa ay si Kiray yung kaklose ko dahil siya talaga yung palabati at palakaibigan sa kanilang dalawa ni Nora. Kaklose ko rin naman yung iba nilang kasama. Si Nora lang yung medyo tahimik. Nakikipagkwentuhan naman siya pero hindi talaga mahilig makipag-usap. Matagal na sa Valdez family si Nora. Pinakamatagal siya kasi siya yung sinasabi nila na masipag daw, tsaka walang issue. Yung iba raw kasi ay chismosa at malikot ang kamay, kaya pinapaalis. Si Nora lang yung umabot ng mahigit 10 taon. Nalaman ko na lang mula sa ibang kasambahay sa clubhouse na pinalayas ng mga Valdez si Nora. Ang chismis ay nahuli raw ni Kiray na may kasamang lalaki sa master's bedroom si Nora na nagkakalkal ng gamit ng mga amo nila. Nagsisigaw si Kiray at nabulabog yung ibang kasambahay, pati mga anak ng mga Valdez. Wala yung mag-asawa kasi nasa ibang bansa raw. Yung lalaki raw ay nakatakbo agad, kaya hindi na inabutan ng mga kasambahay at anak ng mga Valdez. Tapos si Nora daw ay tumatanggi na nagkakalkal siya sa kwarto. Si Kiray daw ang nagkakalkal at binibintang lang sa kanya ang krimen. Siyempre kapag mayaman ka, may CCTV ang bahay mo. Ewan ko kay Nora kung bakit hindi niya alam yun. Kasi ang tagal na nga niya sa mga Valdez. Hindi pala siya aware sa mga kamera sa bahay. Doon siya nahuli. Isang linggo pagka sisante kay Nora, ay may nangyaring mga kababalaghan sa bahay ng mga Valdez. Una, lagi nang binabangungot si Kiray. May nakikita raw na kalansay sa panaginip niya at sinasakal siya noon. Pangalawa, madalas silang mapanisan ng pagkain kahit nasa loob ng ref. Malala pa ay inuuod yun, kaya nahahawahan ng pagkasira yung ibang laman ng ref. Pangatlo, may mga kalampagan silang naririnig tuwing gabi. Para daw may kumikilo sa kusina at ginugulo ang mga gamit. Pero kapag chinek nila, ay maayos naman ang lahat doon. At panghuli, biglang tinubuan ng sandamakmak na pimples at pigsa si Kiray. Nagising na lang siya isang umaga, natadtad na yung muka at buong katawan niya. Mabuti na lang at yung mag-asawang Valdez
ay naniniwala sa mga kulam, barang at iba pang hiwaga. At since mapera sila, napakadali lang nilang nasolusyonan ang nangyayari sa kanilang bahay at ganoon din kay Kiray. Ginastusan talaga nila yung mga albularyo na taga Quezon para alisin ang sumpa na naiwan ni Nora. Nalaman nila ang tungkol sa sumpa dahil na rin nga doon sa mga albularyo. Doon ko talaga nalaman kung gaano kamakapangyarihan ng pera. Kasi pagkatapos na maalis ang sumpa sa bahay nila at kulam kay Kiray, ay pinabalik nila lahat ng yon kay Nora. Si Nora, Facebook friend ko. Sir Neb, nakita ko talaga sa mga post niya na nahihirapan na raw siya sa nangyayari sa buhay nila. Laging laman ng timeline niya ay tungkol sa Diyos. Tapos post siya ng post na sinasabi niyang kung ano man ang pagkakamali niya ay pinagsisisihan na niya ng lubusan. Sana raw ay mapatawad pa siya ng Diyos. Biglang naging mga ganoon ang post niya. Samantalang noong bagong alis siya sa Valdez family ay ang yayabang pa ng post niya. Sabi pa niya ay kilalanin daw ang binabangga. Tapos meron pa siyang shared post na tungkol daw sa mga tahimik na palaban. Meron din siyang post tungkol sa mga sip-sip na katrabaho at mga taong walang utang na loob. Tapos ayun nga, biglang nagbago ang post niya at bumait yung tono niya. Yun na siguro yung time na bumalik sa kanya ang sumpa at kulam niya kay Kiray. Hanggang ngayon ay nasa Valdez family pa rin si Kiray. Si Nora naman, wala na akong balita kasi nag-deactivate siya ng Facebook o baka binlock na lang niya ako. Hello po sa inyo. Hindi ako ang nakaranas ng kwentong ibabahagi ko ngayong araw. Karanasan ito ng Tito Ronnie ko na isang OFW. Simula pa yata 21 years old siya, sa ibang bansa na siya nagtatrabaho. Sa ngayon, 5 bansa na ang napupuntahan ni Tito. Currently ay nasa Canada siya. Nung nagtatrabaho daw si Tito sa Europe, mayroong nangyaring kababalaghan sa kanya. Bale, factory ng pagawaan ng kape yung pinagtatrabahuhan niya doon. Yung mga buto raw, dinadry nila. Tapos ay saka nila ilalagay sa grinder na dudurog doon sa mismong kape para maging powder naman ito. Sobrang laki raw ng grinder na gamit nila na kayang magkasya ang isang payat na tao sa bunganga nito. Doon daw nato kasi Tito. Meron siyang partner sa section na yon. Indiano raw yung partner niya. Medyo makulit daw itong Indiano na to. Ayaw sumunod sa mga boss nila, lalo na pagdating sa safety ng machine. Pasikat din daw ito. Kapag pinagsasabihan ni Tito Ronnie itong Indiano, iniinis pa raw nito si Tito. Uulitin pa raw nito yung mismong bagay na ginawa niya na talaga namang delikado. Ilang beses ni-report ni Tito sa boss nila yung Indiano. Kaso mukhang malakas daw ito dun sa may-ari. One time, umabsent si Tito sa trabaho. Nagpaalam naman siya. Nagkasakit kasi yung girlfriend niya doon. At doon sa trabaho nila, valid daw yung ganong excuse. Buong maghapon si Tito sa apartment nila. Kinabukasan daw, nakita niya na may mga yellow tape na nakapalibot doon sa grinding machine. Tinanong niya yung bossing nila na halatang problemado. Ikinuwento naman ito yung nangyari. Yung Indiano daw na katrabaho niya, naipasok yung kamay dun sa mismong grinder. Hinigop daw nito yung Indiano at tumigil lang nung nasa loob na yung kalahati ng katawan nito. Sa kalagitnaan ay nagmalfunction yung machine. Kasi hindi na kinayang durugin yung katawan ng Indiano. Pero too late na raw. Patay na yung Indiano. Isang buwan na investigasyon daw ang nangyari. Buti may CCTV sa working area. Kaya nakita nila na ito palang si Indiano ay nagpapasikat na naman habang naglalagay ng kape doon sa may grinder. Binigyan pa rin naman ng malaking compensation ng kumpanya yung pamilya ng Indiano. Pero wala sa may-ari at sa mga empleyado
ang hinatulang responsable sa pagkamatay ng Indiano. Nagpatuloy pa rin daw yung operasyon. Pero yung machine, inilagay na nila sa storage. Pinalitan ng mas maliit na version. Fast forward ng mga 2 buwan, napadaan daw si Tito Ronnie dun sa may storage. Kasi ibinalik niya yung mga lalagyan na walang laman. Pa-out na raw nun si Tito at naglilinis na lang ng working area niya. Nakita raw niya yung grinding machine. Nilapitan niya raw ito. Nung nasa harap niya na yung machine, bigla raw itong umandar. Napatalon pa raw nun si Tito. Una niyang chinek, kung nakakabit sa kuryente yung machine. Pagyuko niya, nakita niyang hindi ito nakasaksak. Doon na raw natakot si Tito. Paalis na sana siya nang bigla siyang may marinig na boses. Kilala niya raw yung boses na yun. Hindi siya pwedeng magkamali. Boses yun nung Indianong dati niyang katrabaho na namatay dun sa grinding machine. Nakakapanindig balahibo raw yung boses na yun. Tumakbo si Tito palabas. Kinausap niya raw yung boss nila at ikinuwento yung nangyari. Ni hindi man lang daw ito nagulat. Sabi pa nga nito, nasaksihan niya na rin daw yung pag-andar ng grinding machine at narinig niya na rin yung boses na yon. Bale, balak na raw nila itong ipadala sa isang junk shop. 2 weeks pa raw ang lumipas bago nakuha ng junk shop yung machine. At sa 2 weeks daw na yon, hindi pumasok si Tito sa may storage area. Kahit pa nga may kailangan siyang kunin doon. Ako po si Isaac at ang asawa ko naman ay si Sabana. May karanasan po kaming mag-asawa na hanggang ngayon ay hindi namin makalimutan at palagi pa rin naming napag-uusapan. Ang karanasang yun din ang dahilan kung bakit ayaw na naming magkaroon ng kasambahay kahit pa galing sa agency o rekomendado ng kakilala. Ang nangyari po kasi ay nagkaroon kami ng kasambahay na kinaawaan, kinupkup at tinuring namin na kapamilya. Pero muntik nang sirain ang pamilya namin. Pero sa huli ay natuklasan namin ang isang malalim na lihim ng pagkatao niya na nagbigay sa amin ng matinding kilabot. Tawagin na lang natin siyang Alona dahil sa maalo ng buhok niya. Isang makulimlim na umaga, nag-uusap kaming mag-asawa sa sala kung paano ang gagawin naming setup ngayong magtatrabaho na rin ang asawa ko. Ang tiyahin kasi niyang taga Nueva Ecija na siya sanang mag-aalaga sa anak namin ay biglang inatake sa puso at namatay. Kakagaling lang namin sa libing nun at noon lang namin napag-usapang mag-asawa kung maghahanap ba kami ng ibang kamag-anak na pwedeng tumingin sa 7 taong gulang naming anak na si Julius o kukuha na lang kami ng kasambahay mula sa agency. Magkaiba ang opinyon namin. Kaya hindi pa kami nagkasundo sa desisyon. Ang gusto kasi ni Sabana ay kamag-anak na lang, habang ang gusto ko naman ay kumuha na lang sa agency. Sabay kaming napalingon sa labas ng bakuran namin nang may makita kaming babae na huminto roon at naupo sa malaking bato sa harap. Yung bakod namin ay kahoy at mababa lang, kaya tanawang labas kahit nasa loob kami ng bahay. Nagkatinginan kami at nagkasundong lapitan ng babae. Sa tingin ko ay nasa 30 ang edad. Nakatulala at parang wala sa sarili. Kinausap ng misis ko. Tinanong niya kung sino, kung anong nangyari kasi nakapaalang. Pero maayos naman ang suot niyang puting bestida. Kaso parang hindi kami naririnig. Sabi ng asawa ko, baka raw may masamang nangyari sa babae. Kaya nagpasya kami na dalhin sa barangay. Tapos sa police station, sa DSWD. Kaso puro sila blanco. At ewan kung bakit parang takot yung babae sa kanila. At lahat din naman sila ay parang walang pakialam sa babae. Nag-usap kaming mag-asawa. Napansamantala ay kami na muna ang kukupkup kasi nakakaawa. Ako medyo nag-alinlangan. Pero yung asawa ko, siya talaga yung sobrang maawain. Kahit na kanino.
lalo pa roon sa babae, na kung makikita nyo ay mukhang kawawa talaga ang itsura. Ang amo pa ng mukha niya, yung mukhang inosente na inapi. At ayun nga, inuwi namin siya sa bahay. Sabi ni Mrs., siya na muna ang bahala. Pinaliguan, inayusan, at matyagang kinakausap mayat maya. Makakatulong daw yon. Ang asawa ko nga pala ang nagbigay sa kanya ng pangalang Alona dahil nga sa buhok niyang maalo ng pagkakakulot. Sa umpisa, ganoon ang nangyari. Parang kami muna ang naging kasambahay niyang nag-aasikaso sa kanya. Pero habang lumilipas naman ang mga araw, ay unti-unti nang nakakapagsalita si Alona. Di nga lang talaga niya masabi kung sino siya. Wala raw siyang natatandaan sa nakaraan niya. Sabi ni Sabana, may palagay daw siyang kilala talaga ni Alona ang sarili. Pero baka may pinagdaan ng trauma, kaya ayaw nang kilalanin ng tunay na sarili at ayaw nang balikan ng nakaraan niya. Kaya mas pinili na lang na yakapin yung bagong siya sa poder namin. Unti-unti na rin niyang natutunan ang mga tinuro sa kanya ng misis ko na mga gawaing bahay. At masasabi ko naman na masipag siya at madaling makagets. May gawi lang siya na mannerism ata. Yung pinipiling-piling niya lagi yung ulo niya na para bang may gustong itaktak mula roon. Sabi naman ng asawa ko, wag ko na lang pansinin. Ang mahalaga ay natuto sa mga tinuro niya at naaalagaan ng maayos ang anak namin. Humiling pa ang asawa ko na sana nga ay manatili na lang na kasambahay namin si Alona. Nagustuhan talaga siya ng misis ko. Isang umaga, nagkakape ako sa balkonahe namin. Si Alona naman ay nagwawali sa sala. Napatingin ako sa braso niya kasi parang may pasa na maberde. Yun ang unang beses na kinakitaan ko siya nun. Paglapit ng asawa ko sa akin, sinabi ko sa kanya yung nakita ko. Sabi naman niya, wag ko na lang pansinin. Lahat na lang daw nakikita ko. Baka raw meron na talaga yun sa braso. Hindi lang namin napansin dati. Hindi na lang ako kumibo. Pero mga 2 araw ang nakalipas, habang nakahiga na kaming mag-asawa at nagpapaantok, ay sinabi ni Mrs. na yung nakita kong patse sa braso ni Alona ay meron din daw pala sa kabilang braso at sa binti. Parang biglang dumami. Wala naman daw yun dati. Kasi di ba nga, nung wala pa sa sarili niya si Alona, ay si Mrs. ang nagpaligo sa kanya. Kaya alam niya na wala siyang ganoon dati. Kung isa lang daw ay pwedeng hindi niya mapansin. Pero kung marami, ay imposibleng hindi niya yun makita. Bakit ka ako hindi na lang niya tanungin si Alona kung ano ba yung patsing green sa balat niya na parang pasa? Kinabukasan pareho kaming walang pasok. Ganoon nga yung ginawa ng asawa ko. Narinig ko na tinatanong niya yung kasambahay namin tungkol doon. Pero hindi naman nasagot ni Alona ang tanong ni Mrs. Yung reaksyon niya para bang noon lang din niya nakita. Medyo nag-alala ang muka. Tapos dali-daling tinalikuran ng misis ko at nagkulong sa kwartong pinapagamit namin sa kanya. Nagkatinginan na lang kami ng asawa ko. Nainis ako sa ginawa niyang pagtalikod sa misis ko. Pero sabi naman ni misis, baka may kinalaman yun sa pinagdaanan ni Alona. Bilang babae ay naiintindihan daw niya kaya hayaan na lang daw muna namin. Mga ilang oras ding hindi lumabas ng silid si Alona. Pero paglabas naman niya ay humingi siya ng paumanhin. Sabi niya natakot daw siya kaya sinabihan siya ni misis na magpatingin sa doktor. Sasamahan siya para malaman nila kung ano yun. Kaso ayaw niya. Tinanggihan niya yung alok ng asawa ko dahil natatakot nga raw siya. Pero wala naman daw siyang kakaibang nararamdaman. Kaya sa tingin niya ay ayos lang siya. Wala kaming nagawa ng asawa ko. Hindi namin siya napilit. Binilinan na lang siya ng misis ko na kapag may naramdamang hindi maganda ay magsabi agad para madala namin siya sa ospital at malaman kung ano ba talaga yon. Kung sakaling sintomas ng sakit ay maagapan. Tumangulang siya at nagpasalamat. Masigla sana siya at aktibo. Pero mula nung araw na yon na kinausap siya ng asawa ko tungkol sa mga parang pasa niya, bigla siyang nanamlay.
Hindi naman siya tumitigil sa pagtatrabaho sa bahay. Tuloy-tuloy lang siya kahit naging mas mabagal siyang kumilos kaysa dati. Nung gabi na magkatabi na uli kami ni Sabana, sinabi ko sa kanya na wag na muna naming paalagaan si Julius kay Alona kasi baka mahawa. Kaso sagot sa akin ng asawa ko, wala naman daw sakit si Alona. Hinipo nga raw niya kanina kung mainit ang leeg at noo. Hindi raw. Tapos bigla ko naisip, hindi kaya buntis? May sagot pa rin ang asawa ko. Paano raw mabubuntis? Wala namang nobyo yon. Ni hindi nga lumalabas ng bahay. May punto naman siya dahil sa mga gawaing bahay lang at alaga kay Julius ang responsibilidad ni Alona. Sa paghahatid at pagsusundo sa school, ako na ang gumagawa nun. Dahil may motor naman ako. Si Sabana naman pumapasok siya ng alas 8 ng umaga at umuuwi ng alas 4. Naglalakad lang dahil walking distance lang ang trabaho niya sa bahay namin. Kung lumalabas ang kasambahay namin, tsak na may magsasabi sa kanya dahil hindi naman masyadong layo-layo ang mga bahay sa lugar namin. Sakto lang ang mga distansya. Akala namin lilipas din ang katamlayan ni Alona. Pero mga araw lang ang lumipas, sinabihan uli siya ni Mrs. na magpa-check up sa doktor. Ayaw niya. Sabi ko sa albularyo na lang. Baka kasi namamatanda. Ayaw din. Panay sabi na okay lang daw siya. Huwag daw kaming mag-alala dahil kaya pa naman niyang gampanan ang pagiging kasambahay niya sa amin at pag-aalaga kay Julius. Pero syempre, hindi namin maiwasan na mag-alala, lalo na yung asawa ko. Dahil alam naman namin na hindi siya ganoon. Isang gabi, naalimpungatan ako. May narinig akong kaluskos. Tinignan ko yung asawa ko sa tabi ko. Mukha naman siyang nahihimbing. Malamang si Alona ang nasa sala na pinanggagalingan ng naririnig kong kaluskos. Hinayaan ko na lang at pumikit na uli ako kasi inaantok pa ako. Pero napadilat uli ako nang marinig kong parang may mabibigat na yabag na naglalakad sa sala namin. Bumangon na ako pero hindi ako agad nagbukas ng pinto. Dinikit ko muna yung tenga ko sa pinto para mapakinggan kung tama ba ang dinig ko. Nakiramdam din ako. Ilang segundo lang ay narinig ko na naman. Kaya kinuha ko yung balisong ko sa drawer at saka maingat na sumilip sa pintuan. Pagsilip ko, wala naman akong nakitang tao sa sala. Kaya humakbang na ako ng dahan-dahan palabas ng silid namin. Mahigpit ang hawak ko sa balisong kasi sigurado ako na may narinig akong mga yabag. Nakita kong bahagyang nakabukas ang silid ni Alona. Kaya naisip ko na baka siya yung naglakad sa sala. Babalik na sana ako sa silid nang bigla ko ring naisip na paano kung may iba palang nakapasok sa bahay namin at napasok din si Alona sa kwarto niya. Kasi hindi naman niya iniiwang bukas ang pinto niya. Humigpit uli ang hawak ko sa balisong. Baka kailangan ni Alona ng tulong. Kaya direkta na akong nagpunta sa harap ng silid niya. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Nakahubad siya. Nakaupo sa kama at nakatalikod. Parang may inaabot sa likuran niya. Pero hindi lang yon ang kinagulat ko, kundi yung mga markang berde na mas marami pa pala sa tagong bahagi ng katawan niya kaysa sa nakikita. Lumingon siya sa akin. Nagulat din siya. Kaya agad niyang hinila yung kumot para matakpan ang katawan niya. Ako naman, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Pumasok ako sa loob ng kwarto niya. Tinanong ko siya kung anong klase yung sakit niya. Bakit ganoon? Akala ko sasagutin niya yung tanong ko kasi parang takot ang mukha niya. Pero sa halip, inalis niya ang kumot na tumatakip sa katawan niya at lumapit pa sa akin. Kinalang ang mga kamay niya sa liig ko. Saktong narinig ko ang boses ng asawa ko. Kaya tinanggal ko agad ang mga kamay ni Alona sa liig ko at nagmamadali akong lumabas ng silid niya. Nakita ako ni Sabana na galing sa silid ni Alona at alam kong iba agad ang inisip niya. Hinila ko siya sa silid namin para doon ako magpaliwanag. Sinabi ko sa kanya
kung ano ang nakita ko. At kung bakit ako pumasok sa silid ni Alona. Kung gusto niya kako ay puntahan niya rin para malaman niya na nagsasabi ako ng totoo. Kaso hindi siya kumibo. Parang hindi ko siya napaniwala. Tinitigan lang niya ako at bumalik na siya sa higaan. Patalikod sa akin ang higa. Walang imik. Hanggang kinabukasan ay hindi pa rin niya ako kinikibo. Ganun talaga ang asawa ko. Ayaw niya ng konfrontasyon. Hindi siya sumisigaw o nang aaway. Dinadaan niya sa kawalan ng kibo. Ako naman kahit ganoon ay tuloy lang ako sa pagkausap sa kanya at tuloy lang din ako sa lihim na pag-imbestiga sa kasambahay naming si Alona. Mula nang makita ko yung maraming berdeng patsi niya sa katawan at pagtatangka niyang akitin ako, ay ramdam ko na ang tinatago niya. Ramdam ko na may malalim siyang lihim na hindi sinasabi sa amin. Kung ano man yun, alam ko na itatanggi lang niya kapag inusisa ko pa. Kaya pasikreto na lang ang balak kong pagsagot sa mga tanong sa isip ko. At dahil hindi pa nga ako kinakausap ng misis ko, ay hindi ko siya mahingan ng tulong. Para kaming dalawa ang tumuklas sa lihim ni Alona. Maski si Alona, hindi rin niya masyadong kinikibo nung mga sumunod na araw. Parang nakikiramdam din siya. Ang nangyari tuloy, kaming tatlo ay nagpapakiramdaman sa loob ng bahay. Isang beses, nag-overtime ako sa trabaho. Kaya 11:00 na ako nakauwi. Nagulat ako nung malapit na ako sa bahay namin ay nakita kong palabas sa pintuan si Alona. Kaya sa halip na dumiretso ng bahay ay nagtago muna ako sa likod ng malagong halaman malapit sa amin. Tinignan ko kung bakit siya lumabas, kung saan ba siya pupunta. Wala naman siyang dalang kahit na ano. Alam ko na hindi niya kami lalayasan. Ang una kong naisip ay baka may kinakatagpo siya. Baka may nobyo na tinatago. Parang naramdaman pa nga niya ang presensya ko dahil huminto siya malapit sa direksyon ko. Kaya halos hindi ako huminga. Wag lang niya akong makita sa pinagtataguan ko. Mga ilang segundo rin siyang huminto ron. Nakatayo lang siya na parang nakikiramdam nga. Ako naman inisip ko na lang na isa akong estatwa para hindi talaga ako makagalaw. Mabuti na lang nang may kumagat na langgam sa paa ko ay nakahakbang na palayo si Alona. Kaya nakamot ko agad. Pero hindi pa ako umuwi sa amin. Desidido akong sundan siya at alamin kung saan siya pupunta. Malakas ang kutob ko sa mga sandaling yon na malalaman ko na kung ano ba talaga ang sikreto niya. Paudlot-udlot ang paghakbang ko dahil ayokong malaman niya na sinusundan ko siya. Ingat na ingat ako. Halos angat ang mga paa ko sa paglalakad. Kung pwede nga lang ay lumutang na lang ako o lumipad. Kinabahan ako nang ang tinutumbok niyang daanan ay papunta sa gubat. Sabi ko, napakatapang naman ng babaeng to. Sa tingin ko hindi lang yun ang unang beses na pinuntahan niya kung sino man ang pinupuntahan niya roon. Kasi sa klase ng paglalakad niya, parang sanay na sanay. Kabisado niya yung tinatahak niya. Walang bakas ng takot o pag-aalangan sa paglalakad ng mag-isa sa dilim, ni hindi lumilinga na parabang walang pag-aalala sa paligid. Samantalang ako, kalalaki kong tao ay aminado akong kabado akong maglakad sa dilim ng mag-isa. Kasi sa mapuno at medyo liblib na gaya ng lugar namin ay may posibilidad ang pagsulpot ng mga nakakatakot na nilalang gaya ng mga aswang at engkanto, kapre, white lady, dahil may dinadaanan din akong puno ng balete. Idagdag pa kung may maligaw doon na masamang tao. Kaya imposible na hindi ka matatakot o kakabahan man lang. Samantalang siya, baka nga wala pang kakurap-kurap ang mga mata. Parang naglalakad lang sa sala ng bahay namin ng asta. Nagdalawang isip tuloy ako kung susundan ko pa ba siya o hindi na. Inisip ko rin na ano kaya kung umuwi na ako. Tapos abangan ko na lang ang paglabas uli niya bukas ng gabi para may madala na akong panlaban man lang sa kung anumang klaseng nilalang ang pwedeng makaharap ko. Pero naisip ko rin
Paano si Alona? Kung hahayaan ko siya ngayong gabi, baka mapahamak. Napahugot talaga ako ng malalim na hininga nun. Nalilito sa kung ano ang tama kong gawin. Lalo pang nadagdagan ng pagkalito ko nang biglang mawala si Alona sa paningin ko. Kaya hindi ko na talaga siya nasundan. Nagtaka nga ako dahil nakatutok naman yung mga mata ko sa kanya, pero bigla pa rin siyang nawala. Para akong namalikmata. Nagpasya na talaga akong umuwi. Pero sa pagkakataon na yon, hindi ko na iningatan ang paglalakad ko. Tumakbo na ako pabalik sa bahay namin. Muntik na akong mapasigaw sa gulat nang pagbukas ko ng pinto dahil may sarili naman akong susi, ay nakita ko si Alona na papasok sa loob ng kwarto niya. Natigilan talaga ako. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nanatili sa pagkakatayo sa pintuan sa sobrang gulat at pagtataka kung papanong nauna pa sa aking makauwi si Alona. Wala naman siyang pwedeng shortcut mula sa gubat patungo sa bahay namin, kundi yung dinaanan ko lang din. Kaya nung gabing yon ay nahirapan talaga akong makatulog. Iniisip-isip ko ang mga nangyari. May sandaling gusto ko nang gisingin ang asawa ko para sabihin ang nangyari. Kaso pag titingin ako sa kanya ay naaalala kong galit pa rin siya sa akin. At saka nahihimbing na yung tulog niya. Ayokong sirain. Kinabukasan, napabalikwas ako ng bangon nang makita kong tanghali na. Akala ko kasi late na ako sa trabaho, kaya nagmamadali akong kumilos. Maliligo sana, pero pinigilan ako ng asawa kong nakaupo sa kusina at nagkakape. At sabi wala naman daw pasok, kaya hindi na niya ako ginising. Tsaka lang ako napahinto sa pagmamadali ng kilos. Oo nga pala, Sabado na. At sa wakas nga ay kinausap na rin niya ako. Pero bigla uling sumama ang mukha niya nang itanong ko kung nasaan si Alona. Sinundan ko naman agad ang tanong ko. Sabi ko, huwag siyang magalit kasi kako may kailangan siyang malaman. Importante. Hininaan ko lang ang boses ko at sabi ko pa doon namin pag-usapan sa kwarto. Sumunod naman siya sa akin sa loob ng silid namin. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari kagabi nung pauwi na ako mula sa trabaho hanggang sa makauwi na nga sa bahay at nakita ko na nauna pa sa akin si Alona. Basta dinetalye ko. Akala ko nga hindi na naman siya iimik. Blanko pa kasi ang reaksyon niya. Pinag-iisipan pa yata kung nagsasabi ako ng totoo. Pero maya-maya, nagkwento rin siya na nung isang gabi rin daw, inutusan niyang magtapon ng basura si Alona. Nung lumabas ay ang tagal makabalik, samantalang malapit lang naman yung tapunan ng basura. Nag-alala nga rin daw siya, kaya hindi siya makapasok sa kwarto namin hanggat hindi raw bumabalik si Alona. Nakatayo lang siya sa bintana habang tumatanaw sa labas. Hindi naman daw niya masundan. Ayaw niyang iwan yung anak namin kahit sandali, lalo pa at tulog. At isa pa, takot siya sa dilim. Nung makita na niyang paparating na si Alona, ay tsaka lang siya nakahinga dahil walang nangyaring masama sa kasambahay namin. Tinanong daw niya kung bakit natagalan, kung saan pa raw ba galing. Ang sagot lang daw sa kanya ay nagtapon ng basura. Tapos tinalikuran na siya. Pero iba ang kutob niya. Parang may mali. Lalo na nung pagtingin daw niya sa sahig ay puro lupa. Alam niyo yon? Yung naiwang bakas ng malupang paa. Ganoon ang nakita niya. Hindi naman nakapaa si Alona at hindi rin pinasok sa loob ng bahay ang tsinelas na galing sa labas para magkalupa sa loob. Parang ang naisip niya ay yung mga lupang yun nalaglag o napagpag mula mismo sa katawan ni Alona. Dahil doon ay nagkasundo kaming mag-asawa na aabangan namin ang paglabas uli ni Alona. Kailangan talagang malaman na namin kung ano ang lihim sa likod ng pagkatao ng kasambahay namin. Nung araw na yun, maaga pa kapansin-pansin ang parang panggigigil ni Alona sa ginagawa niya. Kaya tinanong siya ni Sabana kung okay lang ba siya. Sabi niya okay lang siya.
Hindi lang daw niya matanggal yung dumi sa sahig, kaya dinidiinan niya ang pagkudkod. Sabi naman ng misis ko, hayaan na yon. Okay lang kahit may konting dumi ang sahig. Alam naman niya na hindi kami maselan. Pero ako alam ko rin na hindi talaga yon ang dahilan. May kakaiba talagang nangyayari sa kanya. Kasi nasilip ko yung kwarto niya. Puro lupa rin. Maski sa higaan mismo, may mga lupa. Tapos nung napatingin din siya sa pinto ng silid niya na bahagyang nakabukas ay nagmadali siyang tumayo. Iniwan ang ginagawa niyang paglilinis sa sahig at nasilip kong natataranta niyang pinagpaga ng malupa na higaan. Pati tuloy ako, nataranta kung ano ba ang dapat naming gawin sa kanya. Sabi ni Mrs., ano raw kaya kung tumawag kami ng albularyo? Baka raw sinasaniban si Alona. Kaya siya umaalis tuwing gabi at nagpupunta sa gubat. Hindi pa kami nakakapagdesisyon ay biglang sumabat sa usapan namin si Alona. Narinig pala niya na pinag-uusapan namin siya. Kaya ang sabi niya ay ayos lang daw siya. Hindi siya sinasaniban. Parang galit pa ang boses niya. Nagkatinginan na lang kami ni Mrs. Sabi ko na lang, sige, kung okay lang talaga siya, hindi naman pala namin kailangan na tumawag ng albularyo. Sinang-ayunan lang ako ng asawa ko. Binulong niya sa akin na natakot siya sa mga tingin ni Alona. Gusto ko na nga sanang palayasin sa mga oras na yon dahil nagdudulot na siya ng takot sa pamilya ko. Pati kay Julius, na iba na rin ang tingin sa kanya. Pero sabi ni Sabana, hindi yun ang tamang oras. Kailangan daw muna namin na mag-isip ng dahilan kung paano namin mapapaalis nang hindi kami pag-iisipang gantihan. Kailangan may maayos na dahilan ang magiging pag-alis niya sa amin. Kinagabihan, pareho kaming naghihintay ni Mrs. sa paglabas ni Alona. Yung anak nga pala namin ay dinala muna ni Sabana sa biyenan ko. Ang sabi namin kay Alona, namimiss ng lola niya. Dinaanan pa rin ni Mrs. ang kakilala naming albularyo na si Mang Estong. Pinapasunod namin siya mamayang hating gabi. Balak naming mag-asawa ay kaming tatlo ng albularyo ang susunod kay Alona sa pinupuntahan niya sa gubat. Kaso mag-aalas 12 na ay wala pa si Mang Estong. Hindi pa rin naman lumalabas ng silid niya si Alona mula pa kaninang pagkatapos niyang maghugas ng pinggan. Basta kaming mag-asawa ay nakahanda na. Itak at asin. Yun lang ang panlaban namin kung sakali. Sa tingin ko naman ay ayos na yon. Sabi ko nga sa asawa ko, kahit kaming dalawa lang ni Mang Estong. Dahil baka mapahamak siya. Kaso mapilit sumama. Akala nga namin ay mababaliwala ang paghihintay namin. Pero maya-maya lang ay nasilip naming parang walang anumang lumabas ng bahay si Alona. Kahit wala pa si Mang Estong ay sumunod na kami. Nung nasa loob na ng gubat ay huminto siya sa paglalakad sa harap ng malaking puno. Nagulat kami sa ginawa niya. Nang bigla ay para siyang pusa. Kinalmot ng kinalmot yung puno. Alam niyo yung pusang nag-i-scratch ng mga kuko niya? Ganoon. Yung asawa ko naman dali-daling lumapit para awatin siya sa ginagawa niya. Kaya lumapit na rin ako. Nagalit si Alona sa ginawa namin. Hindi raw dapat kami nakikialam. Aatakihin dapat niya kami. Pero sakto namang dumating si Mang Estong. May winisik sa kanya. Nasaktan siya roon. Napasigaw siya at napaatras. Kada tatama sa kanya yung winiwisik ng albularyo ay napapalapit siya sa punong kinakalmot-kalmot niya kanina. At ang lalo pang kinagulat namin ay yung paglapat ng katawan niya sa puno. Unti-unti siyang lumulubog doon na parang kinakain siya ng katawan ng puno. Humihingi siya ng tulong sa amin. Pero nang umiral na naman ang pagiging maawain ng asawa ko at tinangka siyang tulungan, ay sinaway ni Mang Estong. Kaya hinila ko yung asawa ko palayo ng konti roon. Habang kinakain ng puno si Alona, ay unti-unti ring nalulusaw ang katawan niya at nagiging lupa hanggang sa tuluyan nang maglaho ang kasambahay namin.
na inakala naming isang normal na tao. Nakakagulat ang pangyayaring yon na nasaksihan naming mag-asawa. Pero si Mang Istong parang baliwala lang sa kanya. Paliwanag niya sa amin, si Alona raw ay isang ordinaryong engkanto na kung tawagin ay engkantong lupa. Hindi lang daw si Alona ang unang engkantong lupa na lumabas sa mundo nila para subukang makihalubilo sa mga pangkaraniwang tao. Gusto kasi talaga nila na maranasang makapabuhay sa mundo natin. Lalo pa at madali silang makagaya kung ano man ang itsura, kilos at gawain natin dito. Pero pansamantala lang yun. Lalabas at lalabas ang tunay na sila. Yung mga marka niya sa katawan, yung lupang nagbabagsakan sa sahig at higaan, yun daw ang palatandaan ng pagiging engkantong lupa ni Alona. Pero hindi naman daw nananakit ang mga yon. Basta wag lang silang sasaktan. Madali silang magalit at may lakas silang gaya ng isang aswang kapag kinalaban mo. Kaya lang hindi pa rin sila maaaring manatili dito sa atin dahil hindi kaya ng kakayahan nila ang mapanatili rin ng panggagaya. May limitasyon at babalik din sila sa dating itsura bilang engkantong lupa. Kwento pa ni Mang Estong, ilang beses na rin niyang nakita ang tunay nilang anyo noong araw pa. Kulay kahoy ang balat at sadyang malupa mula ulo hanggang paa at puno rin ng maberdeng marka. Madali lang silang talunin. Yung ginamit niya kanina ay tubig bukal mula sa bundok na inorasyonan at dinasalan. Mahapdi raw yun at nakakasugat para sa mga engkanto. Mula noon, naging maingat na kami sa mga taong nakakasalamuha namin, lalo na sa pagkuha ng kasambahay. Hindi na nga kami kumuha, nadala na kami. Hello mga kapasta. Pasensya na kung medyo malungkot itong story na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Andrea ang pangalan ko. 2015 nang maging kami ni Julius. Childhood friend ko siya. Nang magkita ulit kami sa isang party ng kaibigan, ay hiningi niya ang number ko. Doon na siya nagsimulang manligaw sa akin. At February 2015, sinagot ko rin siya sa wakas. Graphic designer si Julius at hilig na hilig siya sa kape. Kapag tumatambay ako dun sa boarding house niya, laging amoy kape yung buong kwarto niya. Kapag kasi nagtatrabaho siya, wala siyang ibang iniinom kundi kape. Minsan pinagsasabihan ko siya kasi alam naman natin na maraming masamang epekto ang sobrang kape sa katawan. Pero rason lagi ni Julius, hindi raw siya magiging productive kapag walang kape sa sistema niya. Hinahayaan ko na lang. Alam ko naman na sakaling may maramdaman siyang masama sa katawan niya, magsasabi naman siya sa akin. Year 2018, nung maging long distance relationship kami ni Julius. Nung mga panahon na yon, binabalak na rin sana naming magpakasal. Kaso biglaan namang kailangan kong lumipat ng tirahan dahil sa trabaho ko. Gusto ko nga sana nun na sumama na lang sa akin si Julius sa pupuntahan ko. Kaso ayaw niya. Well, dahil nga sa mga chat at video call lang kami nag-uusap, medyo nanlalamig na ang relasyon namin. Dagdag pa na may mga pagkakataon na hindi nagtutugma ang schedule namin kasi busy ako sa trabaho at mas lalong busy si Julius. Nagkaroon kami ng malalang away. As in sobrang tindi na pinatayan ko siya ng cellphone. Yun na ata ang pinakagrabe naming away simula 2015. Hindi kami nagpansinan ng ilang araw. Iniisip ko noon, dapat si Julius ang unang mag-sorry. Kasi siya naman ang dahilan kung bakit kami nag-away. 3 weeks na kaming hindi nagkakausap ni Julius. Ang taas pa rin ng pride ko noon. Alam ko rin kasi na hindi ako matitiis ni Julius. Siguradong siya mismo ang tatawag sa akin at hihingi ng sorry. Tapos magkakabati na ulit kami. Kaso hindi nangyari yun.
Nasa sala ko noon nang biglang maamoy ko ang parang bagong timplang kape. Napatayo ako. Nilibot ko ang tingin ko. Walang ibang tao. Ako lang ang nandoon. Bigla kong naisip nun si Julius. Kasi ganon na ganon ang amoy ng kape niya lalo sa umaga. Medyo kinabahan na ako nun. Nakaramdam ako na parang may mali. Palakas ng palakas yung amoy ng kape. Saka ko napansin na may humahawak sa bewang ko pero hindi ko makita. Para bang may invisible na kamay na dahan-dahan akong hinihimas sa bewang. Ganon na ganon si Julius sa akin kapag gusto niya akong lambingin. Bewang ko lagi ang una niyang hinahawakan. Naiyak na ako nun. Hinintay ko muna na mawala yung mga kamay na humahawak sa bewang ko. Pagkatapos nun, umakyat ako sa kwarto. Tinawagan ko si Julius. Kapatid niya ang sumagot. Umiiyak. Nasa ospital daw sila at kaka-declare lang daw ng doktor na patay na si Julius. Doon ko lang nalaman na nadisgrasya pala ito sa motor. Sising-sisi ako nun sa mga nangyari. Kinabukasan din, umuwi ako agad. Dumiretso ako sa bahay nila at nakaburol na si Julius. Hanggang ngayon, madalas pa rin na nagpaparamdam sa akin si Julius. Kapag mag-isa ako at malungkot, makakaamoy ako niya ng bagong timplang kape sa hangin. Tapos mararamdaman ko na may humahawak sa bewang ko. Alam ko si Julius yun. Binabantayan niya pa rin ako kahit wala na siya. Sana lang talaga mas matagal ko pa siyang nakasama noong nabubuhay pa siya. Dahlia ang pangalan ko. 28 na ako ngayon at nagtatrabaho sa isang bangko dito sa amin. Share ko lang ang kwento ko na nangyari noong college ako. May kinalaman ito sa best friend kong si Gemma. First year ako nang makilala ko si Gemma sa isang subject. Magkaklase kami. Sakto nun katabi ko siya sa upuan. Kaya habang nagle-lecture yung professor namin, puro kami chismisan ng kung ano-ano. Simula nun, lagi na kaming magkasama ni Gemma. Hindi kami nagkakasabay ng uwi, pero hinihintay niya ako lagi dun sa may kantin ng school. Tapos ililibre niya ako ng kape bago kami sabay na umuwi. Nalaman ko na anak pala ng mayaman na pamilya si Gemma. Sabi niya pa, ako raw ang una niyang naging matalik na kaibigan. Mahiyain daw kasi siya noon, kaya nahihirapan siyang makakilala ng mga kaibigan. Madalas daw nawala ang mga magulang niya, kaya ang lungkot daw sa bahay nila. Mas gusto pa nga raw niya sa school. Yun na ang naging routine namin ni Gemma. Bago kami umuwi, magkikita kami sa kantin. Tapos ililibre niya ako ng kape. Tapos nun sabay na kaming uuwi. Minsan naglilibot-libot din kami sa kung saan-saan kapag alam ko na ayaw niya pang umuwi. Pumupunta kami sa park o kaya tumatambay kami sa mall hanggang gumabi. Isa sa mga napansin ko sa kanya, sobrang hilig niya sa kape. Yun lagi ang inililibre niya sa akin kahit nasa mall na kami. Minsan nga tumatanggi na ako noon. Kasi one time nakatatlong kape kami. Hindi na ako nakatulog kinagabihan noon. Nung tumungtong kami ng 4th year, naging busy kami pareho ni Gemma. Bihira na kaming magkita. Usually, tuwing may event na lang sa school kami nagkakasama. Kahit nga weekends, madalas may pinagkakaabalahan din ako. Kalagitnaan ng taon, may nangyari. May lumapit sa akin na isa sa mga kakilala din ni Gemma. Tinanong ako kung alam ko daw ba yung nangyari. Sabi ko hindi. Nanlambot yung mga paa ko nang sabihin niyang patay na raw si Gemma. Kaso nung buwan na yon, sobrang busy ko sa mga projects at thesis. Halos lahat ng yun malapit na ang deadline. Hindi ako nakadalaw sa lamay ni Gemma
Sabi ko sa sarili ko, sa mismong libing na lang ako pupunta. Biyernes ng gabi. Nakatulog ako madaling araw na. Ang dami kong tinapos na paperworks noon para sa isang major subject sa school. Nagising ako ng mga 3:00. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Nandoon si Gemma. Nakaupo sa mesa namin. Suot niya pa yung paborito niyang dress na lagi niyang isinusuot sa school. Meron siyang pitchel at ibinubuhos niya yung laman nito sa baso. Alam ko kung ano yun. Mainit na kape. Nakatingin sa akin si Gemma. Ang talas ng tingin niya. Napasigaw ako nun. Tumakbo ko pabalik ng kwarto. Pati pala sila mama, nagising sa sigaw ko. Agad nila akong pinuntahan sa kwarto. Umiiyak ako nun. Nakatalokbong ng kumot. Ikinuwento ko sa kanila yung nangyari. Sabi nila, dapat daw ay dumalaw ako sa lamay ni Gemma. Baka raw kasi nagtatampo na ito dahil nga hindi ko pa nadadalaw. Kinabukasan din, kahit meron akong dapat tapusin sa school, pumunta ako kila Gemma. Nakilala ko ang mga magulang niya. Madalas pala akong ikwento ni Gemma sa kanila. Humingi ako ng sorry sa kanila at kay Gemma kasi hindi agad ako nakadalaw. Hanggang ngayon, lagi ko pa rin dinadalaw yung puntod ni Gemma. Iniisip ko kasi baka magtampo na naman ulit siya sa akin. Tapos ako ulit ang dalawin niya. Magandang araw po sa ating lahat. Ako pala si Sander. May isi-share akong kwento na sana ay magsilbing babala na mag-iingat tayo sa mga taong pinagkakatiwalaan at pinapapasok sa ating mga tahanan. Nangyari ito sa asawa kong si Jonah. OFW ako rito sa Saudi. 15 taon na akong pabalik-balik dito. Pero mag-asawa pa lang kami ni Jonah for 7 years. Itong kwentong ito ay naganap noong 2 taon pa lang kaming kasal at wala pang anak. Ngayon kasi ay may 2 anak na kami. Anyway, noon ngang wala pa kaming anak, ay kasama ni Jonah sa bahay ang kapatid kong si Jeanette, pati na rin yung anak niyang grade 1. Nasa Saipan naman yung asawa ni Jeanette. Kasama rin nila yung bayaw kong 14 years old, si Hector. Okay naman sila sa mga gawaing bahay. Nagtutulungan at maayos ang samahan. Pero kumuha si Jonah ng kasambahay kasi pauwi na ako noon. Naisip namin na oras na siguro para magkaroon kami ng baby. At mas makakasureball kami sa baby kung hindi nakikilo sa bahay si Jonah. Doon pumasok sa eksena si Aling Auring. Rekomendado siya ni Mama. At ayun nga, namasukan sa amin si Aling Auring. Pagka-uwi ko nga ng Pilipinas, ay nakabuo kami ng baby ni Jonah. Nalaman ko lang nung nakabalik na ako ng Saudi. Di sabi ko kila Jeanette at Aling Auring na ingatan si Jonah. Doon na nagbago si Aling Auring. Si Hector ang nagkukwento na nakikita raw niya na nakatingin sa bintana sa sala si Aling Auring kapag malalim na ang gabi. Nakasilip daw na para bang may inaabangan. Tapos makikita niya na gumagalaw ang bibig na parang may binubulong. Hindi pinansin nila Jonah noong una kasi baka raw mainsulto ang matanda kapag inopen nila. Dumating yung time na pati si Jeanette ay napapansin na yung kakaibang kilos ni Aling Auring. Maasikaso naman daw talaga yon kay Jonah. Pero para na raw obsessed dahil mayat maya nang hinahanap at pinapasok sa bahay. Huwag daw lumabas dahil delikado sa aswang. Nagtataka sila kasi wala naman silang nasisense na aswang sa gabi. Paano pa pag umaga? Hanggang sa pati yung delivery boy ng tubig ay napapansin nila na kakaiba na ang tingin kay Aling Auring. Para daw ilag na ilag at hindi lumalapit sa bahay kung hindi si Jonah ang nasa labas. Minsan daw ay sinadyang puntahan ni Jonah yung water refilling station para kausapin yung delivery boy at tanungin tungkol kay Aling Auring. Nag-alangan pa raw yung boy na magsalita
Tapos sinabi na nakakailang yung matanda pero ayaw sabihin kung bakit. Naghinala na ng hindi maganda si Jonah. Gusto na niyang paalisin si Aling Auring. Kaso natatakot sila na baka lalong may gawing hindi maganda ang matanda. Kaya ang naisip niya ay patirahin na din muna sa bahay yung tsuhin at tiyahin niyang mag-asawa na mga albularyo. Kung ano man daw si Aling Auring ay masasabi nila. E di ayun na nga. Pagdating sa bahay ng mga kamag-anak niya ay nagulat pa raw sila dahil kilala pala ni Aling Auring ang tito at tita niya. Ang siste, marunong palang manggamot si Aling Auring at barkada niya yung tito at tita ni Jonah. Doon nagkalinawan. Inaaswang na nga pala si Jonah pero kinukontra yun ni Aling Auring. Kaya siya nakikita ni Hector na nakatingin sa bintana sa gabi ay dahil nasisense niya na nasa malapit lang yung aswang. Inoorasyonan niya para hindi makalapit sa bahay. At ang aswang, walang iba kundi yung delivery boy ng tubig. Kaya ilang na ilang siya kapag nasa bahay si Aling Auring. To think na yung boy pa ang pinagkatiwalaang tanungin ni Jonah imbis na yung kasambahay namin. Hiyang-hiya sila noon kay Aling Auring kasi napag-isipan nila ng hindi maganda. Siya pala yung protektor ng mag-ina ko. Buti na lang, natawa lang daw yung matanda. Nahihiya lang daw kasi siyang sabihin kina Jonah na aswang yung delivery boy kasi wala naman siyang katibayan. Pagkatapos noon, lumipat ng bilihan ng tubig sina Jonah. Yung boy naman, nawala na lang bigla sa refilling station. Sabi ng mga tao roon, bigla na lang daw hindi pumasok. 4 years old na yung panganay namin at 1 year old naman yung bunso. Nasa bahay pa rin si Aling Auring at siya ang nag-aalaga doon sa dalawang bata.